Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng batang si Eli. Umalis ang kanyang pamilya mula Maynila upang magtago sa batas ang kanyang ama. Matapos nitong mapatay ang kapitbahay na matagal nang umaapi sa kanila. Sa gitna ng paglalakbay para makahanap ng mas tahimik na buhay, napadpad ang pamilya nila sa isang baryo na tila payapa at malayo sa gulo. Nakabili sila ng matagal ng abandonadong bahay. Medyo malayo ito sa mismong baryo at walang kalapit na kapitbahay. Isang perpektong lugar para makapagtago. Ngunit, perpekto nga ba? Mabubuhay nga ba sila ng tahimik sa baryong tila nababalot ng hiwaga? Ano ang gagawin nila kapag nalaman nilang ang lugar na akala nila'y ligtas ay pugad pala ng mga halimaw? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang magulang para protektahan ang kanyang pamilya? At sa oras ng labanan, sapat ba ang tapang at kapangyarihang taglay ni Eli para talunin ang mga nilalang ng kadiliman? O sila ang tuluyang mapupuksa? Gusto niyo bang malaman ang sagot? Kung ganun, ay tumutok na kayo sa ating channel at huwag niyo ring kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mainit ang sikat ng araw nang marating ni Mang Tirso, Aling Doray at ang kanilang anak na si Eli ang tahimik na baryo ng Santa Monica. Sakay sila ng luma ngunit matibay na tricycle. Binabaybay nila ang masukal na daan na tila bihirang madaanan. May mga tanim na palay sa magkabila ang gilid ng daan at paminsan-minsan ay may mga matatandang nakaupo sa lilim ng mga punong kahoy. Nakatingin lang sa kanila habang sila ay dumaraan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaramdam ng pagkainip ang batang si Eli. Tay, malayo pa po ba tayo? Huwag kang mag-alala. Malapit na, anak. Oh, ayan na pala eh. Yan na ang bahay natin. Agad na tinignan ng mag-ina ang sinasabing bahay ng kanilang padre de pamilya. Kapwa sila may ngiti sa labi. Matagal na rin nilang pinangarap ang ganitong buhay. Simple, payapa, at malayo sa magulong lungsod. Agad silang bumaba at binigay na ang bayad sa driver. Pagkababa, pinagmasdan nila ang kabuuan ng bahay. May kalumaan na ito pero mukhang matibay pa rin. Ito ay may simpleng istruktura na yari sa kahoy at may bubong na yero. Napapaligiran ito ng malalaking punong kahoy at sa likuran nito ay may masukal na bahagi ng kagubatan. Ang tahimik naman dito. Para tayong nasa ibang mundo. Kaya nga eh. Pero mas okay na to kaysa sa Maynila, hindi ba? Nanguha ng bangko si Mang Tirso. Pinagpag ang makapal na alikabok na kumapit dito at saka umupo. Halatang matagal nang walang nakatira sa bahay na yon. Ang mga bintana ay may nakasabit pang kupas na kortina at may ilang bahagi ng sahig na may konting sira. Ngunit para kay Aling Doray ay ayos na to. Wala nang masihigit pa sa katahimikan at kalayuan sa mga taong walang ibang ginawa kundi
ang mangusga. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito kabilis ang lahat. Parang kailan lang. Maayos tayo doon. Tapos, heto na. Wala tayong magagawa. Hindi na tayo ligtas doon. Ako man, hindi ko naman kinustong mangyari to eh. Pero nangyari na, Doray. Kailangan na nating tanggapin. Napatitig si Aling Doray sa kanyang asawa. Alam niyang hindi madali para kay Mang Tirso ang desisyong iwan ang lahat, lalo pat dun sila nag-umpisa ng kanilang pamilya. May maayos din itong trabaho doon at malaki ang kita. Ngunit wala na rin silang pagpipilian. Kailangan nilang lumayo at umiwas sa mga taong nakaalitan nila sa Maynila. Nagsimula ang lahat sa isang matagal ng alitan sa kanilang dating lugar. Isang masikip na komunidad sa Maynila kung saan ang tsismis ay mabilis pa sa usok ng tambutso. Matagal na silang kinaiinisan ng isang pamilya roon, ang pamilya ni Aling Remy. Mulat sa pool, hindi naging maganda ang tingin nito kay Doray. Ayon sa tsismis, may kakaiba raw kay Aling Doray. Madalas daw itong makitang may hawak na bote ng langis, may mga dahon sa bulsa, at minsan ay naririnig pa sa loob ng bahay habang may sinasambit na hindi nila maintindihan. Ang hindi alam ng iba, mahilig talaga ang ginang sa mga halamang gamot. Nasanay siya sa ganitong gawain mula sa kanyang ina na isang albularya. Ngunit sa mata ng mga mapangusga, sapat na yon para siya'y pag-isipan ng masama. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ano bang ginawa ko para pagsalitaan nila ako ng ganon? Hindi naman ako nakikipag-away. Tahimik lang ako. At di ko naman sila pinapansin maski kung ano-ano ang sinasabi nila sa akin. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao ay marunong umintindi. At minsan, kahit wala kang ginagawa, gagawan ka pa rin nila ng kwento para pag-usapan. Lumala ang sigalot ng mamatayang anak ni Aling Remy. Bigla raw itong nagkasakit, nilagnat at kinabukasan ay wala na. Ang sabi lang ng doktor, atake sa puso. Pero hindi yun tanggap ng pamilya ni Aling Remy. Doon nila ibinuntun ang galit kay Aling Doray. Isang gabi, habang pauwi si Mang Tirso mula sa trabaho, nadatnan niya ang kanyang asawa na sinisigawan at sinasaktan ng ilan sa mga kamag-anak ni Aling Remy. May hawak silang kahoy at tinutulak si Aling Doray habang nagsisigawan ang mga kapitbahay sa paligid. Ang iba, nanonood lamang at walang pakialam sa nangyayari. Iyak ng iyak si Ilay noon habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Pati ang bata ay nadamay sa pananakit ng mga ito. Kaya naman, nang makita ni Mang Tirso ang sitwasyon, hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palapit at pilit na pinagtabuyan ang mga ito. Ngunit ayaw nilang paawat. Hindi na napigilan ni Mang Tirso ang galit. Sa isang iglap, kinuha niya ang kahoy na nasa tabi at inundayan ng malakas ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Tinamaan ito sa batok, bumagsak sa simento at hindi na muling nakabangon. Nagkagulo ang mga tao. Sinamantala ni Mang Tirso ang kaguluhan para mabilis na makatakas. Kumusta ka naman, Tirso? Hindi man lang ba sumasagi sa isip mo na sana hindi mo nalang ginawa yon? Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, Doray. Pinrotektahan ko lang kayo ni Ilay. Dahil kung hindi ko ginawa yon, baka kayo napahamak. Kaya nga. Kaso, parang napakabilis lang talaga ng pangyayari.
Parang hindi ako makapaniwala na mapupunta tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Naiisip ko tuloy, baka kasalanan ko talaga. Wala kang kasalanan, Doray. Sila ang may kasalanan sa atin. At malaki. Tahimik lang tayo. Wala tayong inaargabyadong tao. Pero hindi nila tayo tinatantanan. Ikaw ang pinuntirya nila. Ikaw ang gusto nilang masira. Ewan ko ba kung bakit ganon? Hindi naman ako magkukulam eh. Kahit magpaliwanag ako sa kanila, ayaw naman nilang maniwala sa akin. Kaya nga, ikaw ba nagsisisi ka na napunta tayo sa ganitong sitwasyon? Minsan napapaisip din ako. Minsan, hiniling ko na sana hindi na nangyari yon. Sa totoo lang, masakit sa dibdib, Tirso. Ramdam na ramdam ko. Pero naiintindihan naman kita kung bakit mo ginawa yon. Salamat, mahal. Dahil hindi mo hinayaan na masaktan kami ng anak mo. Hindi ko talaga hahayaan, mahal, na kayo'y masaktan. Dahil kayo ang kayamanan ko. At gagawin ko ang lahat, kahit ano pa, para protektahan kayo. Sana, dito na natin mahanap ang katahimikan, mahal. Sa palagay ko ay dito na nga. Dahil dito sa Santa Monica, walang nakakakilala sa atin. At dito tayo magsisimula ulit. Tumango si Aling Doray. Bagamat may kirot pa rin sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang asawa. Sa lugar na yun, malayo sa mga mapangusga, may pag-asa silang muling makapagsimula. Pagkatapos nilang pagmasdan ang bahay, ay pumasok na ang dalawa. Samantala, si Ilay naman ay abala sa pagtingin sa mga halamang ligaw sa paligid ng bahay. Wala siyang kamalay-malay sa bigat ng dinadalang alalahanin ng mga magulang niya. Para sa kanya, basta't magkakasama sila ay ayos na. Basta't may tatay, may nanay, at bagong lugar para maglaro, maayos na siya. Habang naglalakad siya sa gilid ng bahay, napalingon siya sa bandang likuran kung saan may isang malaking punong kahoy. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki. Nakatayo ito sa tabi, nakatingin sa kanya. Matalim ang mga mata at parang galit. Biglang kinabahan ang batang si Ilay. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag, pero hindi siya makagalaw. Para siyang naistatwa. Hindi siya makatakbo o makapagsalita. Lumapit sa kanya ang matanda at doon siya mas lalong natakot. Nanginig ang kanyang mga kamay, pero nanatili lang siyang nakatayo sa lugar niya. Pagtapat ng matanda sa kanya, hinawakan nito ang kanyang kamay. Magaspang at malamig ang palad nito. Doon nagsalita ang matanda. Bakit kayo nandito, bata? Hindi makasagot si Ilay sa tanong na yun ng matanda. Parang may kung anong bagay ang nakabara sa kanyang lalamunan. Umalis na kayo dito habang maaga pa. Hindi ligtas ang lugar na to para sa mga bagong salta. Maniwala kayo. Dapat hindi kayo dito tumuloy. Lalong nanlaki ang mga mata ni Ilay. Ramdam niya ang bigat ng tinig ng matanda. Nais niyang magsalita, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. At para na rin siyang mabibingi, at ang tanging naririnig lang niya ay ang tinig ng matanda. Hindi mo ba alam? Pugad dito ng mga aswang. May mga nilalang dito na kumakain ng laman ng tao. Hindi mo gugustuhin manatili dito, bata. Umalis na kayo. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Pagkatapos nitong sabihin yon, ay binitiwan na ng matanda ang kanyang kamay.
Unti-unti itong lumayo at naglakad papunta sa kagubatan. Si Ilay naman ay nanatili lamang na nakatayo. Natulala, nananatiling nakatitig sa direksyon na tinahak ng matandang lalaki. Ilay anak, halika na rito sa loob. Doon lamang parang nagising ang diwa ni Ilay. Bigla siyang napatingin sa kanyang ina at saka mabilis na tumakbo. Pagpasok niya ay hingal na hingal siya pero wala siyang sinabi. Ni hindi niya nabanggit ang matanda o ang babala nito. Tahimik lang siyang naupo sa isang sulok. Napansin ni Aling Doray ang kakaibang kilos ng anak, ngunit hindi niya na ito tinanong. Inisip na lang niya na baka pagod o naninibago lang sa lugar ang bata. Nagsimula na lang siyang ayusin ang natitirang gamit, habang si Tirso naman ay inayos ang ilang butas sa dingding at bintana. Pagsapit ng hapon, matapos nilang maglinis sa loob ng bahay, lumabas silang tatlo sa bakuran upang magsimula na ring magwalis at mag-alis ng damo. Gamit ang lumang walis tingting at itak na dala ni Tirso, isa-isa nilang nilinis ang bakuran. Inipon ni Doray ang mga kalat at tuyong dahon. Balak nilang sunugin ang mga ito para na rin magsilbing pambugaw ng lamok sa buong bakuran at sa loob ng kanilang tahanan. May ilang piraso ng gulong ang nakakalat sa paligid. Kinuha yun ni Doray at sinindihan ang isang piraso. "Oh, Doray, bakit pati ba naman yung gulong isinunog mo? Magkakasakit pa ang anak mo sa usok niyan eh." Ano ka ba, Tirso? Hindi naman niya lalanghapin ang usok niyan eh. Saka kailangan talaga nating magsunog ng ganito para mabugaw ang mga masasamang espiritu na nakatira dito sa paligid natin. "Ano ka mo? Masasamang espiritu?" "Nako mahal, kung ano-ano na naman yung mga pumapasok sa isip mo." Huwag mo na akong kontrahen. Turo sa akin to ng nanay ko. "Talaga ba?" Oo nga. Seryoso ko, mahal. Alam mo, ang sabi sa akin ni nanay dati, importante na hindi lang yung kapaligiran ng malinis. Dapat malinis din yung enerhiya sa paligid natin. Lalo na't bago tayong lipat rito, hindi natin alam kung anong klaseng lugar ito. Ewan ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung enerhiya na sinasabi mo. Ikaw naman kasi, hindi ka naniniwala sa mga ganito. Pero ako, naniniwala ako sa mga pamahiin ng matatanda. Hindi naman masama kung susunod tayo kahit konti, hindi ba? Wala namang mawawala kung susubukan nating sundin. Ewan ko sa'yo. Ang sa'kin lang naman makakasama sa kalusugan ng anak natin yan eh. Aba, mabaho ang usok niyan. Tsaka, delikado yan sa kapaligiran. Masakit sa ilong ang usok niyan eh. Mabuti na lang at malalayo ang mga kapitbahay natin. Kundi baka inireklamo ka na naman. Ikaw talaga, oo. Ay nako, bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta ako gagawin ko to. Mas mabuti na yung nag-iingat. O sige na. Basta siguraduhin mong hindi uubuin si Ilay sa usok ha. Ang mahal ng gamot ngayon. Kailangan nating magtipid. Oo na, ako nang bahala. Tumahimik na si Mang Tirso matapos yun. Tumalikod na ito sa kanyang asawa at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Wala na siyang masabi. Marahil kahit paano, alam niyang may punto din naman ang kanyang asawa. Sa bagong lugar at sa pagiging dayuhan sa baryong yun, baka nga mas mabuting maniwala kahit kaunti sa mga pamahiin at sa mga bagay na hindi niya gaanong pinaniniwalaan. Ilang sandali pa ang lumipas ay may isang grupo ng tao ang dumaan sa harap ng kanilang bakuran. May mga matatandang babae at lalaki na may mga kasama pang bata. May mga dala silang basket na may lamang mga pagkain. Agad silang binati ni na Aling Doray at Mang Tirso.
Magandang hapon po. Ngunit ang mga dumaraan ay hindi man lang ngumiti o tumango sa kanila. Tinignan lang sila ng masama at dumiretso na sa paglalakad. Ni isa sa mga ito ay hindi umiimik. Para bang hindi sila narinig o sadyang hindi interesado sa kanilang presensya. Napatingin si Aling Doray kay Mang Tirso at halatang nagtataka. Nakita mo ba yun, mahal? Hindi tayo pinansin. Hayaan mo na. Hindi lang siguro sila sanay sa bagong muka. Sa mga liblib na baryo, madalas ganyan talaga eh. Hindi agad sila nakikipagbatian sa mga hindi nila kilala. Tumango na lang si Aling Doray, bagamat hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Muli silang bumalik sa pag-aayos ng kanilang bakuran. Nang matapos ay nagpahinga sila at naupo sa ilalim ng isang puno. Nga pala, mahal. Hindi mo pa nababanggit sa akin kung paano mo nakuha ang bahay na ito. Oo nga pala. Nung umalis tayo ng Maynila, di ba, dumiretso muna tayo sa bayan ng San Felipe. Doon tayo nangupahan ng halos 2 buwan. Doon ko nakilala yung ahente ng ari-ariang ito. Napadpad lang siya sa inuupahan natin sa compound. Nag-alok ng bahay at lupa. Oo. May nakita ko noon ng isang matangkad na lalaki na kausap mo doon. Siya ba yun? Oo, siya nga yun. Lumapit sa akin at tinanong kung interesado raw ako sa property dito sa Santa Monica. Nung una nagduda talaga ako kasi sobrang mura ng presyo eh. Kaya nga, nung sinabi mo kung magkano lang to, abay napaisip din ako. Bakit ganun kamura? Ako rin. Parang may alinlangan ako nun. Pero ang galing nung ahente. Marunong magsalita. Sabi niya, sayang lang daw yung binabayad natin sa inuupahan dati. Kasi kahit ilang taon pa tayo doon, hindi naman mapupunta sa atin yun. Sa bagay, may punto rin naman siya. Tignan mo, di ba? Ayos naman to eh. Wala ring nakakakilala sa atin. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Dito, siguradong mahihirapan ang mga pulis na matagpuan tayo. Sa bagay, tama ka, mahal. Pero itong bahay, aminado ko, medyo luma na talaga. Sana okay lang sa ito. Ano ka ba naman, mahal? Okay na okay lang sa akin ito. Unti-unti naman nating maayos at mapapaganda ang bahay na to. Ang mahalaga ngayon, may matutuluyan tayo at may kapayapaan tayo. Basta't magkasama tayong 3, masaya ko, mahal. Muling bumuntong hininga si Mang Tirso at tumingin sa paligid. Tahimik, payapa at tila sandaling nawala ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan. Pagkatapos ay muling tumitig si Mang Tirso sa kanyang asawa. Ngumiti siya at marahang niyakap si Aling Doray. Sa kabila ng takot at mga hindi pa alam sa bagong lugar, buo pa rin ang tiwala nila sa isa't isa. Nang papadilim na, ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Nagsindi na ng mga lampara si Tirso at nagsimula na ring maghanda ng hapunan si Aling Doray. Si Ilay ay tahimik na naghihintay sa pagkainan. Sa gabing yon, simple lang ang kanilang naging pagkain. Tuyo, kamatis, at sinaing. Bagamat simple, ay sapat na upang maramdaman nilang nagsisimula na talaga ang bagong yugto ng kanilang buhay. Habang naghahapunan, ay napansin nilang masyadong tahimik ang gabi sa buong baryo. Halos wala silang marinig na ingay, ni tahol ng aso ay wala. Nang matapos magligpit ng pinagkainan, ay pumasok na sila sa kanilang mga silid para matulog. Magkatabi lang ang kanilang mga kwarto. Maagang nakatulog ang mag-asawa dahil pagod mula sa buong araw
na paglilinis at pag-aayos ng bahay. Ngunit si Eli, sa kabila ng pagod, ay hindi magawang makatulog. Hindi siya sanay sa dilim. Sa dati nilang tirahan sa Maynila, laging may bukas na ilaw sa kanyang kwarto. Maliwanag. Palaging may tunog ng mga sasakyang dumaraan. Maingay ang mga kapitbahay at madalas pa ay may naririnig siyang nagkakantahan sa videoke. Ganun din naman sa inuupahan nilang bahay sa bayan ng San Felipe. Bagamat hindi kasing ingay ng Maynila, ay may naririnig pa rin siyang mga boses, tunog ng mga motor o kaluskos mula sa paligid. May kuryente rin doon at palaging maliwanag ang kwarto niya. Pero ngayon, ibang-iba. Tahimik ang buong paligid. Walang kahit anong tunog. Isang lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa tabi ng kanyang kama. At para sa kanya, hindi yun sapat para siya ay mapanatag. Nakatitig siya sa kisame. Muling bumalik sa isipan niya ang matandang lalaki na nakita niya kanina. At yung sinabi nitong ang baryo na tinitira nila ngayon ay pugad daw ng mga aswang. Paulit-ulit itong pumasok sa kanyang isip. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala, pero hindi niya rin alam kung bakit hindi niya makalimutan ang mga ekspresyon at kung paano ito sinabi sa kanya. Matalim ang tingin, malamig ang boses, at may bigat ang bawat salitang binibitiwan ito. Hindi niya namalayan na mabilis na palang nakalipas ang mga oras. Malalim na ang gabi. Tahimik pa rin sa labas. Ngunit may biglang narinig siyang kakaibang tunog. May mga narinig siyang parang may mga tumatakbo, tapos ay may malalakas na mga ungol. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang kumot. Agad siyang nakaramdam ng kilabot. Maya-maya pa ay may narinig ulit siyang tunog ng tila pagaspas ng malakas at malaking pakpak. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya sa kanyang kama at dahan-dahang lumabas ng silid. Lumakad siya papunta sa silid ng kanyang mga magulang. Binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob, pero naaaninag niya ang kanyang ina na nakatalikod at natutulog, habang ang kanyang ama naman ay nakatihaya. Nay? Tay? Napadilat si Mang Tirso at nakita ang kanyang anak na nakatayo sa may pinto. Nagising din si Aling Doray. Ilay anak, bakit gising ka pa? Tay, may narinig po kasi akong tunog sa labas eh. Para pong may lumilipad na may malaking pakpak. Ano? Wala naman ah. Meron po, Nay. May mga tumatakbo pa nga po eh. Saka may umungol din. Baka naman nananaginip ka lang. O kaya guni-guni mo lang siguro yon. Tay, hindi pa nga po ako nakakatulog eh. Kaya imposible pong panaginip yun. Totoo po yung sinasabi ko, Tay. Maniwala po kayo sa akin. Tama na yan, anak. Halika na muna dito. Mag-usap tayo. Lumapit si Eli sa kanyang mga magulang at naupo sa gilid ng higaan. Tumayo ang kanyang ama at lumapit sa may bintana. Saglit niyang binuksan ang bintana at pinakinggan ang paligid. Ngunit wala siyang narinig kahit na anong tunog. Bumalik na ito sa papag at tinabihan ang kanyang anak. Tahimik naman dito, anak. Siguro hindi ka lang sanay sa katahimikan ng lugar na to. At tungkol naman dun sa malaking pakpak, baka nga may malaking ibon lang na lumilipad. At yung narinig mong mga yapak ay baka mga ligaw na hayop lang na tumatakbo. Alam mo naman na malapit tayo sa gubat, di ba? Kaya wala kang dapat ipag-alala. At wala ka rin dapat na ikatakot.
Pero natatakot po talaga ako, tay eh. Ang dilim-dilim. Saka may nakausap po ako matanda kanina. Ang sabi niya po meron daw pong mga aswang dito sa baryo. Tay, umalis na po tayo dito. Wag na po tayo dito, tay. Anak, hindi tayo aalis dito. Sa atin na ang bahay na to. Hindi mo kailangan matakot. Saka anak, nandito naman kami ng tatay mo eh. Tignan mo yung katawan ng tatay mo. Malaki, matipuno, malakas. Hindi niya tayo pababayaan. At ako rin anak, hindi rin kita pababayaan. Lahat ng masasamang gusto kang saktan, kami ng tatay mo ang haharap sa mga yon. Tama ang nanay mo, anak. Hindi mo kailangan matakot. Bago man sa'yo ang lugar na to, gagawin namin ang lahat para maging ligtas at masaya ang buhay natin dito. Dahan-dahang kumalma si Eli. Nakita niya sa mga mata ng kanyang mga magulang ang sinseridad at pagmamahal. Kahit natatakot pa rin siya, mas pinili niyang magtiwala sa kanila. Sige po, babalik na po ako sa kwarto ko. Sandali lang anak, may sasabihin pa ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Huwag ka munang makikipag-usap kung kani-kanino ha. Kapag hindi mo kilala, huwag kang lalapit. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Nay. Tumayo na si Eli at lumabas ng kwarto. Saka tumuloy na sa kanyang sariling silid. Kinakabahan pa rin siya, ngunit mas malakas na ngayon ang pakiramdam ng seguridad dahil alam niyang nandyan ang kanyang tatay at nanay para siya ay protektahan. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang isinarado ang pinto. Humiga siya sa kama at muling tumitig sa kisame. Tahimik na ang paligid at ilang sandali lang, unti-unti na siyang nakaramdam ng antok at sa wakas, nakatulog na rin siya. Kinabukasan, maagang gumising si Mang Tirso para bumili ng pako at lubid sa kalapit na bayan. Naiwan sa bahay sina Aling Doray at Eli. Habang abala si Aling Doray sa pagwawalis, nagsimulang linisin ni Eli ang lugar sa likod ng bahay na gagawin nilang maliit na hardin. Ngunit habang nagtatanggal ng mga sanga at tuyong dahon, bigla siyang napalingon sa direksyon ng gubat. Parang may naririnig siyang malakas na kaluskos. Tila ba merong hinihila sa damuhan. Dahan-dahan siyang tumayo at tinignan ang makapal na damuhan sa gilid ng bakod. May tao po ba dyan? Hello? May tao po dyan? Walang sumagot kay Eli, ngunit naririnig pa rin niya ang mga kaluskos. Dahil doon ay nainganyo siyang maglakad at sundan kung nasaan ang pinanggagalingan ng ingay. Ano kaya yun? Sandali lang naman siguro to. Titignan ko lang. Dahan-dahan siyang naglakad. Tinuntun ang direksyon ng kaluskos. Habang papalapit siya, mas malinaw niyang naririnig ang tunog. May kasama itong mahihinang ungol, parang isang taong nahihirapan. Muli siyang kinabahan, ngunit sa kuryosidad na hindi mapigilan, patuloy pa rin siya sa paglapit. Pagdating niya sa mismong lugar kung saan galing ang ingay, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nasaksihan. Muli niyang nakita ang matandang nakausap niya. Meron itong hinihilang katawan ng isang taong hubad, duguan at patay na. Nanigas si Eli. Hindi siya nakaimik. Para bang tumigil ang oras. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso na halos hindi na siya makahinga sa labis na takot. Napatingin ng matanda sa kanya. Mapungay, ngunit matalim ang mga mata nitong nakatitig sa bata. Agad nitong pinunas ang dugo ang kamay, saka tumayo ng tuwid.
Binitiwan nito ang hawak na bangkay. Doon tila nahimasmasan si Eli. Tumalikod siya at tatakbo sana pabalik, pero napigilan siya ng matanda. Agad siya nitong nahawakan sa kanyang kamay. Sandali lang! Huwag kang tumakbo, bata! Wag po! Wag niyo po akong patayin! Maawa po kayo sa akin! Wag niyo po akong patayin! Sandali lang! Hindi kita sasaktan! Halika! Sumama ka sa akin! Kailangan kong ipaliwanag sa'yo itong nakita mo. Wala! Wala po akong nakita! Wala po! Baka wala niyo na lang po ako! Promise, hindi po ako magsusumbong! Baka wala niyo na po ako! Hinila siya ng matandang lalaki ng mahigpit sa kanyang braso. Nagpupumigla siya, ngunit malakas ang matanda kahit payat ang kanyang pangangatawan. Hindi kita pwede basta pakawalan, bata! Delikadong nakita mo! Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi tao ang hinihila ko. Hindi tao yung pinatay ko. Kung ganun, ano po ba yun? At bakit niyo po siya pinatay? Basta, mamaya ko na sasabihin. Halika! Naisip pa sanang magtanong ng batang si Eli, ngunit bigla siyang hinatak ng matanda papasok sa gubat. Sandali lang po! Saan niyo po ba ako dadalhin? Sa lugar kung saan makakapag-usap tayo ng walang makakarinig. Marami kang dapat na malaman, bata. Patuloy silang naglakad hanggang sa huminto sila sa isang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Halata sa paligid na matagal na itong nakatayo doon. Marami ng lumot ang bubong at medyo lagas-lagas na rin. May mga halamang gumagapang na rin sa dingding. Sa gilid ay may mga nakasampay na mga tuyong halamang gamot at may mga palaspas din na nakasabit. Pagpasok nila sa loob ng bahay, naamoy kagad ni Eli ang matapang na amoy o usok ng insenso. Sa dingding ay may mga nakasabit na iba't ibang mga anting-anting at bungo ng iba't ibang hayop. Ako si Elias. Hindi ako masamang tao, bata. Yung nakita mo kanina, isa siyang aswang. Sinungaling po kayo! Tao po yung nakita ko kanina eh! Bitiwan niyo po ako! Uuwi na po ako sa nanay ko! Tumigil ka! Hindi ka aalis dito nang hindi tayo nagkakaintindihan. Kaya maupo ka at makinig ka muna sa mga sasabihin ko. Walang nagawa si Eli, kundi tahimik na naupo. Maniwala ka sa sinasabi ko, bata. Yung nakita mo kanina, hindi yun isang tao. Isa yun sa mga nilalang na tinutugis ko dito sa baryo. Aswang yun, bata. Matagal ko nang gustong patayin ang hayop na yun. Matagal ko na siyang minamanmanan. At kaninang madaling araw ko lang siyang natsempuhan. Hindi agad nakaimik si Eli. Tinitigan lang niya si Mang Elias. Sinusuri kung nagsasabi nga ba ito ng totoo o hindi. Kung ganun, totoo po may aswang? Oo. At marami sila. Maniwala ka sa akin. Halos lahat ng nakatira sa baryong ito ay aswang. Marunong silang mag-anyong tao. Pero tuwing kabilugan ng buwan, ay bumabalik silang lahat sa tunay na anyo nila na isang aswang. Tuwing kabilugan lang po ba sila ng buwan nagbabago ng anyo? Hindi. May ilan sa kanila na kayang maging aswang kahit kailan nila gustuin. Sila yung mga matatandang aswang. Ganun po ba? Mang Elias, kagabi po, may narinig po akong kakaiba sa paligid. Tapos parang may lumilipad po. Aswang po ba yun? Oo, bata. Mga aswang ang narinig mo kagabi. Sila yung mga pinuno rito. Nagbabantay at nagmamasid.
Sila ang mga nakatataas at mas makapangyarihan. Saglit na natahimik si Mang Elias bago siya muling nagsalita. Alam mo bata, dati, tahimik naman ang baryong ito eh. Payapa ang buhay dito. Walang gulo. At magkakakilala ang lahat ng tao. Pero nagbago ang lahat. Nang dumating ang mga dayo. Akala namin, normal lang silang mga bagong salta. Pero isang gabi, doon namin nakita ang tunay nilang anyo. Mga halimaw pala sila. Ano pong ginawa nila, Mang Elias? Ano pa ba? Nagkasik sila ng kasamaan. Ginawa nilang aswang ang halos lahat ng mga tao dito. Walang nagawa ang mga residente. Kapag may tumanggi, pinapatay nila at ginagawa nilang hapunan. Isa-isa, kinuha nila mga kapitbahay ko. Kasama ang pamilya ko. Bumuntong hininga si Mang Elias. Mabigat at puno ng lungkot. Ako lang ang nakatakas. Lahat ng mahal ko sa buhay, wala na. Pero may isa pa na buhay. Ang apo ko, si Manuel. Binata na siya ngayon. Pero ginawa na rin siyang aswang. Nakakalungkot naman po, Mang Elias. Yan po ba ang dahilan kaya niyo po pinatay yung aswang? Oo. Yung nakita mo kanina, isa yon sa pinuno nila. Siyang may hawak sa apo ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na makalapit sa kanya. Kaya nang makita ko sa kaninang madaling araw, hindi na ako nagdalawang isip na patayin ang hayop na yon. Kawawa naman po ang apo niyo na si Kuya Manuel. Pero ngayong wala na po yung aswang, malaya na po ba siya? Hindi. Hindi na kasi siya ang apo ko. Si Manuel, ngayon ay sanay na sa buhay bilang isang aswang. Pero Mang Elias, hindi na po ba siya magagamot? Wala na akong magagawa para ibalik ang pagkatao ng aking apo. Pero masaya ko dahil lang mapatay ko ang aswang na yon. Parang naipagiganti ko na rin ang mga mahal ko sa buhay na biniktima nila. Kayo ng tatay at nanay mo, kailangan nyo mag-ingat dahil kapag sumapit ang bilog na buwan, dalawa lang ang pwede nyong kantungan. Mamamatay kayo o magiging aswang na katulad nila. Nanlaki ang mga mata ni Eli sa kanyang narinig mula sa matanda. Nanginig ang kanyang mga labi na parabang may gusto pa sanang sabihin pero hindi niya na magawang magsalita dahil sa tensyon at kaba. Maya-maya pa ay may napansin si Mang Elias sa kanyang leeg. Ano yan suot mo sa leeg mo? Hindi ko po alam eh. Pwede bang makita? Hinawakan ng matanda ang kwintas ni Eli at namangha siya sa kanyang nakita. Mutya ito ng kuneho ah. Saan mo ito nakuha? Bigay po yan sa akin ng lola ko. Sabi niya po nun, nung sinuot niya po sa akin yan, wag ko raw pong huhubarin. Ang ganda pala talaga nito sa personal. Alam mo bata, bihira ang may ganito. Lalo na kung tunay at nakikita ko. Totoo itong sayo. Saglit na ngumiti si Eli, ngunit mabilis din itong napalitan ng lungkot. Oh, bakit biglang naging ganyan ang mukha mo? Naalala ko po kasi si Lola. Patay na po siya eh. Namiss ko po siyang bigla. Mukhang mahal na mahal mo ang lola mo ah. Siyempre naman po. Siya kasi yung nag-alaga sa akin dati habang nagtatrabaho ang mga magulang ko. Alam nyo, magaling yung lola ko. Marami siyang alam ng mga halamang gamot at magaling din siyang manggamot ng mga may sakit. Sabi ni nanay,
isa daw po siyang magaling na albularya. Parehas pala kami ng lola mo. Isa rin akong albularyo. Talaga po? Oo, matagal na. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ng lolo ko tungkol sa mga halamang gamot at kung paano gamutin ang iba't ibang uri ng karamdaman. Wow! Kaya pala ang dami niyo pong nakasabit na tuyong daon at halaman sa labas, pati sa mga dingding niyo. Tama. Pero alam mo bang, may ilan sa mga yan na hindi lang panggamot, kundi panlaban din sa mga nilalang na masasama at mapanganib. Gaya po ba ng aswang? Oo, Pwede rin niyo po ba akong bigyan ng ganun? Kung totoo pong delikado po dito sa lugar na to, kailangan din po namin ng mga panlaban. bibigyan kita. Pero may mas mahalaga akong sasabihin sa'yo. Mas mabuti kung umalis na lang kayo ng pamilya mo sa baryong to habang maaga pa. Huwag na kayong magtagal dito. Paano po? Ayaw po kasing umalis ng nanay at tatay ko eh. Kasi nabili na po namin ang bahay namin dito. Saka isa pa Hindi na itinuloy ni Eli ang kanyang sasabihin. Pinili niyang tumahimik at yumuko na lang. Hindi niya na itinuloy ang kanyang sasabihin. Kung ganon, ayaw nilang umalis. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihan ng mutya na ibinigay sa'yo ng lola mo. Po, kapangyarihan? Itong kwintas ko po ba? May kapangyarihan to? Oo, may kapangyarihan ang kwintas na yan. Kapag natutunan mong gamitin, magagamit mo yan bilang panlaban sa mga aswang. Talaga po? Pero hindi ko naman po alam kung paano po gagamitin to. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ng ganito? At paano naman ako makakalaban sa mga aswang? Isa lang po akong bata. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang mutya ng kuneho ay isang bihirang agimat. Hindi ito basta-basta napupunta sa kahit na sino. Pinipili nito ang taong pagbibigyan. Ang may suot nito ay pwedeng makaramdam ng presensya ng mga aswang kahit malayo pa. Nagbibigay dito ng pambihirang bilis at talas ng pandinig para makaiwas sa kung anumang panganib. Kapag natutunan mong palakasin ang kapangyarihan niyan, kaya nitong lumikha ng liwanag na nakakasunog sa balat ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Eli sa kanyang narinig na sinabi ng matandang albularyo. Liwanag na nakakasakit sa aswang. Tama ka, ganun na nga. Pero hindi agad-agad yun lalabas. Kailangan mo ng masanay ang katawan at isipan mo para magising ang kapangyarihan ng mutya. Paano po yun, Mang Elias? Mag-e-ensayo tayo. Tuturuan kitang gamitin yan. Hindi mo kailangan maging matanda na para matuto. Kahit 10 taong gulang ka pa lang, basta't may tapang ka at may tiwala ka sa iyong sarili, ay magagawa mo ito. Napaisip si Eli. Alam niyang delikado ang mga aswang, lalo na kung halos lahat ng tao sa baryo ay ganun nga tulad ng sabi ni Mang Elias. Naalala niya ang mga narinig niya kagabi, mga yapak, mga ungol, at ang parang malakas na paghampas ng pakpak sa hangin. Naramdaman niya ulit ang kaba, pero dahil alam niyang maaaring manganib ang buhay nila, kailangan niyang kumapit sa nag-iisang sandata na meron sila. Sige po, pero sasabihin ko po muna kina nanay at tatay kung papayag po sila. Sige, mas mabuti nga kung ganon iyo. Sandali, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Eli. O siya, Eli, ganito. Susunduin kita bukas, ha? Doon lang ako sa may puno kung saan mo ko unang nakita. Umaga, para makapagsimula tayo kagad. Opo, Mang Elias.
Tumayo si Mang Elias at kinuha ang isang supot na gawa sa tela mula sa isang lumang kahon sa gilid. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang tuyong dahon. O heto, iwi mo ito. Ilagay mo sa tapat ng pinto at mga bintana nyo. Mga halaman yan na pangontra sa kanila. Pwede rin kayong magdagdag ng bawang o asin. Pwede rin kayong magsunog ng goma tuwing gabi o hapon. Pantaboy din yon sa mga aswang. Sige po. Salamat po, Mang Elias. Walang anuman iyo. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Bago umalis, hinawakan ni Eli ang kanyang kwintas. Sa unang pagkakataon, parang may naramdaman siyang kaunting init mula rito. Nagtaka siya, pero binaliwala rin niya. Sa isip niya, alam niyang mahirap ang tatahakin niyang landas. Pero kung ito lang ang paraan para maprotektahan ang pamilya niya laban sa mga aswang sa baryo, ay handa siyang subukan. Pagkarating nila sa bahay ni Eli, agad niyang napansin ang tahimik na paligid. Sarado ang mga pinto at bintana. Wala din ang mga magulang niya sa bakuran. Huminto siya sa harap ng bahay. Nilingon si Mang Elias at saka kumatok. Nay? Tay? Nandito na po ako. Walang sumagot kay Eli. Muli siyang sumigaw at mas malakas. Nay! Tay, nandito na po ako. Ilang ulit pa siyang tumawag. Ngunit wala talagang sumasagot mula sa loob. Mukhang walang tao sa inyo. Baka naman umalis sa mga magulang mo. Hindi po. Hindi nila ako iiwan dito. Teka, baka po. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang bigla niyang marinig ang tinig ng kanyang ina. Eli! Eli! Nay! Anak! Saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami ng tatay mo sa'yo. Naligaw siya sa gubat. May hinahabol daw siyang maliit na kuneo. Sandali lang po. Sino po kayo? Ako si Mang Elias. Matagal na ako naninirahan sa loob ng gubat. Doon ko nakita ang anak nyo. Palakad-lakad malapit sa kubo ko, umiiyak. At sabi niya, may hinahabol siyang kuneo. Pero hindi na raw niya matandaan kung paano makakabalik. Naku kayo po pala Mang Elias at tumulong sa anak ko. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo baka kung ano na po nangyari sa kanya. Wala yon. Mabuti nga't doon siya napadaan. At mabuti, nakita ko kagad. Takot na takot nga siya. Napatingin si Eli kay Mang Elias. May halong pagtataka. Alam niyang hindi yun ang buong katotohanan, pero naisip niya na baka nagpapalusot lang si Mang Elias para hindi siya pagalitan o pag-isipan ng masama. Kaya pinili niyang manahimik na lamang. Samantala, napatingin si Aling Doray sa kanyang anak. Inalo ito sa buhok. Ikaw naman kasi. Ang akala ko nandun ka lang sa likod. Yun naman pala wala ka na ron. Bakit mo naman kasi hinabol yung kuneho? Kasi po, Nay. Ano? Ba't di ka makasagot? Teka lang. Huwag na po sana ninyong pagalitan ng bata. Ganyan talaga sila Malikot at makulit. Bantayan nyo na lang po para hindi na po maulit. Kaya nga po Pero salamat pa rin sa inyo, Mang Elias. Salamat sa paghatid sa anak namin. Kung may gusto po kayo, sabihin nyo lang po sa akin para po makabawi naman ako sa malasakit na ibinigay nyo sa kanya. Naku, wala iyo. Walang kapalit ang pagtulong ko. Hayaan mo na. Salamat na lang. O siya, sige. Mauna na ako. Pagkaalis ni Mang Elias, napatingin si Aling Doray sa kanyang asawa. Buti na lang at may mabubuting tao pa rin sa panahon ngayon.
Oo nga. Pero nakapagtataka lang, no? May nakatira pala dyan sa loob ng gubat. Kaya nga eh. O siya, tama na. Tara na doon sa loob ng bahay at kailangan pa natin kausapin tong magaling mong anak. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na sinermonan ng kanyang mga magulang si Eli. Anak, bakit ka naman lumayo ng ganon? Alam mo bang halos mabaliw na kami sa pag-aalala kanina? Hindi ko na alam ang gagawin nung sinabi ng nanay mo na bigla ka nawala. Sorry po, Tay. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga pwedeng maulit ito, anak. Mabuti na lang at mabait ang nakakita sa'yo. Kung alam mo lang, anak, muntik na akong himatayin kanina sa kaba. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Pasensya na po, Nay. Naging curious lang po kasi ako sa gubat eh. Ay sa kuneho. Anak, delikado ron. Hindi mo alam kung anong klaseng mga tao o hayop ang pwedeng nandoon. Tama ang tatay mo, anak. At kung hindi ka natagpuan ng matanda, sa palagay mo, asang ka na kaya ngayon? Hindi na masagot ni Eli ang kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko na lamang. Hindi niya kayang tignan sa mata ang kanyang mga magulang. Tumayo na si Aling Doray at kumuha ng isang basong tubig. Saka iniabot sa kanya. Mabilis itong inabot ng bata at uminom. Nang matapos yun, ay inabot naman ito sa kanyang ina ang walang laman na baso. O sige na, anak. Mabuti pa'y pumunta ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Kami na lang ng tatay mo ang gagawa dito. Basta doon ka lang, ha? Opo, Nay. Pagkasara ng pinto ng kwarto ni Eli, bagyang natahimik ang sala. Umupo si Mang Tirso sa tabi ng kanyang asawa. Mahal, may napansin ka ba kanina nung hinahanap natin si Eli sa baryo? Ha? Wala naman. Bakit? Ano ba yun? Yung mga tao sa baryo, parang ayaw nilang makipag-usap. Yun ba? Oo, napansin ko rin. Doon nga sa tindahan, nung nagtanong ako, tinitigan lang ako ng tindera tapos bigla na lang umalis. Hindi man lang ako sinagot kung may nakita ba siyang bata o wala. Napakasuplada. Suplada? O baka naman may tinatago? Ano ka ba naman? Ano namang itatago nila? Ewan. Ang weird lang kasi. Hindi lang naman yung tindera yung ganun. Lahat ng napagtanungan natin, suplado at suplada. Kanina nga, nung nasa basketballan ako, paglapit ko, biglang tumigil ang laro. Tumahimik sila. Sabay-sabay silang umiwas ng tingin. Hindi ako mapalagay, mahal. Parang may kakaiba sa baryo na to. Hindi kaya... Ayan ka na naman eh. Naku, Doray tigilan mo yung pang-uusga. Diyan na tayo napahamak nun. Huwag natin gayahin ang mga kapitbahay natin sa Maynila na mahilig manghusga ng kapwa. Yung mga tao dito, posibleng hindi lang sila sanay sa mga dayo o bagong salta. Kaya ganun. Alam mo naman, libliban lugar na to. At bihira talagang mapuntahan ng kung sino-sino. Kung sa bagay, siguro nga, napapraning lang ako. Kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Huwag ka na kasing mag-isip ng kung ano-ano. Masasanay din tayo dito. At magiging okay lang tayo dito. Maniwala ka. Tumango si Doray at pilit na ngumiti. Bumalik na silang dalawa sa kanilang gawain. Si Doray nagpatuloy sa pagliligpit ng mga gamit habang si Mang Tirso naman ay nagsimula ng ayusin ang ilang sira ng bahay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng gabi, habang sila ay naghahaponan, doon sinimulang subukan ni Eli na magpaalam. Nay, Tay, pwede po bang pumunta ako ulit kay Mang Elias bukas ng umaga? Ikaw naman, anak, hindi ka ba nahihiya? Baka nakakaabala ka lang sa kanya. Hindi po, kasi Nay, sabi po niya kahit kailan
Pwede daw po akong pumunta o bumalik sa kanya. Nagkatinginan sina Doray at Mang Tirso. Wag na muna siguro anak. Baka nga may gagawin na matanda bukas. Istorbuin mo lang. Pero tay, sandali lang naman po ako dun eh. Eli anak, makinig ka sa amin ng tatay mo. Hindi pwede. Hindi na muna. Marami pa tayong aayusin dito sa bahay eh. Bagyang bumaba ang tingin ni Eli. Halatang nadismaya. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang nag-isip ng paraan para mapapayag ang kanyang mga magulang. Tahimik siyang kumain, pero paminsan-minsan ay palihim siyang sumusulyap sa dalawa. Alam niyang kapag diretso niyang ipinilit, tiyak na mas lalo lang silang tatanggi. Matapos ang ilang minutong katahimikan, doon ulit niya sinubukan. Paano po kung pagkatapos ko pong tumulong po dito sa bahay, saka na lang po ako pumunta? Aba, matigas ka rin ano? Talagang gustong-gusto mong pumunta doon anak. Opo tay, mabait naman po kasi si Mang Elias eh. Oo anak, nandun na nga tayo. Mabait nga. Pero sino namang kasama mong pupunta sa bahay nila, Aber? Anak, Hindi natin alam kung ligtas ka ba talagang mag-isa na pumunta ron. Hindi ka pa sanay sa lugar na to. Natahimik si Eli. Sa pagkakataong yun, gustong-gusto niya nang sabihin na susunduin naman siya ng matanda. Pero hindi pwede dahil mabubuking silang planado na ang muli nilang pagkikita at baka mas lalo pa siyang hindi payagan. Nalungkot siya. Akala niya hindi na talaga siya papayagan ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay biglang napabuntong hininga si Mang Tirso. Ay nako. O sige, kung talagang gusto mo, ihatid na lang kita bukas para makita ko rin kung saan nakatira si Mang Elias. Talaga po tay? Sasamahan niyo po ako? Oo, sige na. Kumain ka ng mabuti. Ano ba yan, Tirso? Bakit naman? Hayaan mo na mahal. Naisip ko mabuti ngayon at malilibang siya. Nakakatuwa nga eh. Mas nauna pa siyang nagkaroon ng kaibigan kaysa sa atin. Sa bagay. Ay nako. May magagawa pa ba ako kung nagkampihan na kayong mag-ama? Pero anak, huwag kang malikot doon ha. Tapos doon ka lang. Huwag kang aalis. Baka kung saan ka pa magpunta. Hindi po nay, babe po ako doon. Promise po. Salamat po sa inyo ah. Mas gumaan ang pakiramdam ni Eli matapos marinig ang desisyon ng kanyang ama. Sa wakas, makikita na naman niya si Mang Elias at matutuloy ang usapan nila. Mas lalo siyang ginanahan sa pagkain. Samantala, napalingon si Mang Tirso sa kanyang asawa. Siya naman ang kinausap nito. Siya nga pala mahal. Pwede bang ihinto mo muna yung pagsusunog ng goma? Kanina may narinig ako nag-uusap sa baryo. Nagrereklamo sila na may mabahong amoy daw ng sinunog na goma. Mukhang umaabot hanggang sa gitna ng baryo yung amoy eh. Baka magkaproblema pa tayo kapag nalaman nilang tayo ang gumagawa nun. Siguro naman eh, ayaw natin magkaroon ng issue dito. Lalo na't bago pa lang tayo. Makisama na lang muna tayo. Huwag po. Huwag niyo pong itigil yun tay. Kailangan po natin magsunog para ligtas po tayo. Ha? Ligtas? Ligtas para saan? Para po hindi po tayo mapasok ng mga aswang. Alam niyo po tay, yung mga aswang, ayaw na ayaw po nila ng amoy ng nasusunog na goma. Masakit po yun sa ilong nila eh. Kasi yung ilong po ng mga aswang, ang pinakasensitibong parte ng katawan nila. Kaya pag naamoy po nila yun, parang doble o triple po ang baho para sa kanila. Kaya iniiwasan nila ang lugar na amoy goma. Pambihira. At kanino mo naman nakuha yung mga ganyang kalokohan? Hindi agad nakasagot si Eli. Nagkatinginan muna sila ni Aling Doray at saka siya dahan-dahang yumuko. Ay nako, mukhang alam ko na kung sino
Mahal, ikaw na naman ba nagturo sa anak mo ng mga ganon? Hindi ah. Hindi ko naman siya tinuturuan ng mga ganyan. Pero totoo mga sinabi niya. May mga ganun talagang paniniwala. Ang galing mo doon, anak. Yan, sige, konsentihin mo. Magkampiyan na naman kayo sa mga ganyang bagay. Sige na nga, kumain na lang tayo. Pagkatapos nilang kumain, agad nilang pinagtulungang ligpitin ang mga pinagkainan. Nang matapos ang mga gawain, pumasok na sila sa kanilang kwarto. Humiga si Mang Tirso at agad ipinikit ang kanyang mga mata. Halatang pagod sa maghapong paggawa. Si Aling Doray naman ay nakatitig sa kisame. Tahimik na iniisip ang mga sinabi ng anak. Samantala, sa kabilang kwarto, si Ilay ay nakahiga, ngunit gising pa. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga babala sa kanya ni Mang Elias. Doon niya biglang naalala ang mga ibinigay sa kanya ng matanda. Mga pangontra, laban sa aswang. Tahimik niyang kinuha ang mga yun mula sa ilalim ng kanyang higaan kung saan niya itinago kanina. Dahan-dahan siyang lumabas at isa-isang nilagyan ng mga tuyong dahon ng pintuan at mga bintana. Pagkatapos, kumuha naman siya ng asin at bawang at maingat na isinaboy sa may pintuan ng kwarto ng kanyang mga magulang. Nang masiguro niyang natapos na ang lahat, bumalik siya sa kanyang higaan, pumikit at tuluyang nakatulog ng mahimbing pagkaraan lamang ng ilang sandali. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nagising si Ilay. Sa una, hindi niya alam kung bakit siya napabangon, pero agad niyang narinig ang mga mahihinang kaluskos. Sa pagkakataong ito, tila mas malapit kaysa sa unang gabi. Pinakiramdaman niya ang paligid. Pinigil ang paghinga upang mas malinaw na marinig ang mga tunog. Maya-maya, may sumabay na mahihinang boses. Hindi niya agad maintindihan ang sinasabi, pero sigurado siyang hindi yun boses ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa higaan at lumapit sa may bintana. Halos idikit niya ang mukha dito para lang mapakinggan ng maigi kung ano ang pinag-uusapan ng mga nasa labas. Nang hindi siya makontento sa naririnig, binuksan niya ng kaunti ang bintana at sumilip. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay may natanaw siyang ilang anino sa pagitan ng mga puno. Isa sa mga ito ang nakapukaw ng kanyang pansin. Isang matandang lalaki na may puting buhok. Sa una, pumasok sa isip niya si Mang Elias, pero nang titigan niyang mabuti ay hindi ito ang matandang albularyo na kilala niya. Iba ang tindig nito. Ilang sandali pa, nang masanay na ang mga mata niya sa dilim at sa kaunting liwanag ng buwan, nakita niyang lumitaw na rin ang dalawa pang anino. Nag-uusap sila, mas malakas at mas malinaw na. Naiintindihan na niya ang bawat salitang sinasabi ng mga ito. Isa sa kanila ang nagsabing hindi sila makapasok dahil maraming harang. Nanlaki ang mga mata ni Ilay dahil sa isip niya ang tinutukoy ng mga ito ay ang mga harang na inilagay niya sa mga pintuan at bintana ng bahay nila. Maya-maya pa ay umabante ang tatlo at nasaksihan niya mismo ang pag-iiba ng anyo ng mga ito. Ang balat nila ay nangitim at nangulubot at sa kanilang likuran ay sumibol ang mahahaba at malalaking pakpak na kulay itim at makintab. Labis na kilabot ang naramdaman ni Ilay. Hindi siya makagalaw. Parang napako ang mga paa sa sahig. Nakita niyang lumipad ang mga ito at kasabay ng malakas na pagkampay ng kanilang mga pakpak, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Bigla siyang napaupo sa sahig at nanginig sa labis na takot.
Nanlalamig ang kanyang mga palad at noo at tila nabibingi siya sa sarili niyang paghinga. Sa mga sandaling yon, alam niyang hindi yun basta panaginip. Totoo ang lahat ng nakikita niya at napagtanto niyang totoo ang mga sinabi sa kanya ni Mang Elias. Totoong may panganib na naghihintay sa kanila sa lugar na yon. Nang unti-unti na siyang may masmasan, agad niyang isinara ang bintana sa kanyang kwarto. Maingat niyang inilak yon bago dahan-dahang bumalik sa kanyang higaan. Mabilis siyang nagtalukbong ng kumot. Hindi na siya nag-abalang sabihin ito sa kanyang mga magulang dahil nag-alangan siyang baka kapag sinabi niya ang nakita, sabihin na naman sa kanya na nananaginip o guni-guni lang ang lahat. Kaya naman, mas pinili na lang niyang manahimik kahit natatakot na siya. Sa kabila ng takot at kabang nararamdaman, pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Unti-unti, bigla siyang inantok hanggang sa tuluyan na siyang makatulog muli. Kinabukasan, maagang nagising si Eli. Medyo matamlay ang kanyang pakiramdam nang humarap siya sa kanyang mga magulang sa pagkainan. Kagad naman itong napansin ng kanyang ina. Anak, ayos ka lang ba? Parang ang tahimik mo naman ngayong araw na to. Ayos lang po ako, Nay. Medyo inaantok lang po ako ng konti. Muli siyang nagsinungaling. Kaya siya matamlay ay dahil hindi mawala sa isip niya ang nakita niya kagabi at hindi niya ito kayang sabihin sa dalawa. Sigurado ka ba, anak? Abay, kung matamlay ka ngayon, sa ibang araw ka na lang mamasyal. Huwag mo na munang puntahan si Mang Elias. Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Po, hindi po. Ay, ibig ko po sabihin, ayos lang po ako. Pupunta pa rin po ako kay Mang Elias. Bigla niyang binago ang kanyang mga ekspresyon. Nawala ang tamlay, napalitan niyo ng sigla at matamis na ngiti. Tapos ay magana niyang kinain ang pagkain sa kanyang plato. Ginawa niya yon dahil ayaw niyang ipagpaliban pa ang mga araw. Mas lalo pa kasi siyang naging interesado sa mga bagay na matutunan niya mula sa matanda, lalo na matapos niyang makita ang mga aswang. Nang matapos silang kumain, ay agad na silang naghanda. Nagbihis ng maayos si Eli at hindi nga nagtagal ay umalis na ang mag-ama sa kanilang bahay. Habang naglalakad, sinilyapan ni Eli ang puno kung saan niya dapat katatagpuin si Mang Elias. Nakita niya ito nakatayo roon, tahimik at nagmamasid. Nang makita niya si Eli, agad itong nagtago sa likod ng katawan ng puno. Hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Alam ng bata na sumusunod sa kanila si Mang Elias. Maya-maya pa ay nagtanong ang kanyang ama. Anak, alam mo ba talaga ang daan papunta sa bahay ni Mang Elias? Baka maligaw tayo, ha? Opo, Tay, alam ko po. Saka malapit na po, wag po kayong kabahan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi nagtagal, biglang lumitaw mula sa likod si Mang Elias. May daladalang mga sanga ng punong kahoy. Kunwari ay nagulat siya nang makita ang mag-ama. Aba, kayo pala yan. Akala ko kung sino nang gumagalaw dito sa bakuran ko. Hello po. Magandang umaga po, Mang Elias. Magandang umaga din naman sa'yo, iyo. Mukhang ang aga niyong mamasyala. Kaya nga po ito kasing anak ko, medyo mapilit. Gusto daw po ulit bumalik dito para mamasyal. Ayaw nga ho sanang payagan ng nanay niya dahil nakakahiya daw po sa inyo. Anong nakakahiya? Ayos lang naman yon. Saka ako nagsabi sa kanya na bumalik siya dito kung naiinip siya kung walang gagawin sa inyo. Mabuti naman at sinamahan mo. Halika kayo sa loob.
Nag-agahan na ba kayo? Tapos na po. Salamat, Mang Elias. Pumasok na sila sa loob ng kubo ng matanda. Agad na napansin ni Tirso ang mga nagkalat na gamit sa loob ng matandang lalaki. Nako, pasensya na kayo. Medyo magulo talaga dito sa kubo ko. Hindi mo na itatanong pero kasi dati akong albularyo. Kaya nasanay ako sa ganito. Madaming kalat na kung ano-anong mga anik-anik. Ayos lang po. Wala po kayong dapat ipaliwanag, Mang Elias. Albularyo po pala kayo, ano? Oo, pero dati yon. Noong nasa baryo pa ako. Pero mula nang lumipat ako dito sa gubat, itinigil ko na. Mga pangontra na lang ang ginagawa ko. Ano? Pangontra? Para naman po saan? Ay, pangontra. Sa mga mababangis na hayop. Tumango-tango si Mang Tirso. Agad na pumunta ng kusina si Mang Elias at isinalang ang ginawang salabat kaninang madaling araw at kanya itong inihain sa kanyang bisita. Oh, heto. Uminom ka muna nitong salabat. Mainit-init pa yan. Aba, nag-abala pa po kayo. Salamat ho. Siya nga po pala, hindi na rin po ako magtatagal. Kapag naubos ko na po itong salabat, aalis na rin po ako. Marami pa kasi akong aayusin sa bahay namin. Ganun ba? O di sige. Nakabisado mo ba yung daan pabalik? Medyo po. At sana nga po hindi po ako maligaw. Pwede naman kitang ihatid kung gusto mo. Naku, wag na ho. Medyo kabisado ko naman. Saka, sa pagkakaalala ko, wala namang masyadong liko. Oo, wala nga. Basta sundan mo lang yung malinis na daan. Makakauwi ka sa inyo. Sandaling natahimik si Mang Tirso. Saka tinignan si Ilay na masayang nakaupo sa bangkito, abala sa pakikipaglaro sa isang kuneho. Anak, huwag kang magulo dito at huwag kang makulit ha. Nakakahiya naman. Makinig ka kay Mang Elias kung may sasabihin siya. Opo tay, promise po. Hindi po ako magkukulit dito. Mabuti. Huwag ka ring aalis dito ha. Hintayin mo ako. Susunduin kita mamayang tanghali. Po, tanghali. Ang bilis naman po tay. Nako, ano ka ba naman anak? Okay na yon. Nakakahiya kung magtatagal ka dito. Baka marami ding gagawin si Mang Elias. Ay nako, Tirso, walang problema sa akin. Kahit abutin pa siya ng hapon dito, ayos lang. Pwede namang ako na lang ang magatid sa kanya mamaya. Sigurado ho ba kayo? Oo, ako nang bahala sa kanya. Mukha namang mabait itong anak mo eh. Tsaka matutuwa yan dito. Marami siya pwedeng makita. Marami rin akong alagang mga hayop na pwede niyang maging kalaro. Kung gano'n naman po pala kayo po ang bahala. Salamat po ah. Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Elias. Nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan hanggang sa maubos na ang laman ng tasa. Pagkaubos nito, marahan ang tumayo si Mang Tirso at nagpaalam na kay Mang Elias. Ilang sandali pa, nagsimula na siyang maglakad pauwi. Naiwan sa kubo sila Mang Elias at Ilay. Umupo sila sa sahig sa tabi ng maliit na mesa na may nakapatong na supot ng halamang gamot. O Ilay, simulan na natin ang pagsasanay mo. Sige po, nakahanda na po ako. O sige, ipatong mo muna dito sa ibabaw ng mesa ang iyong kwintas. Sige po. Marahang inalis ni Ilay ang kwintas mula sa kanyang leeg at maingat na inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ng mutya na yan? Hindi po masyado eh. Pero ang ganda po niya. Ngayon ko lang po talaga siya natitigan ng ganito. Buwat po nang ibigay sa akin niya ng lola ko. Tama ka. Maganda nga ito. Pero higit pa riyan,
May kapangyarihan yan. Kapangyarihan kailangan mong alagaan para magamit ng tama. Yung kapangyarihan po ba niya? Parang sa mga superhero po? Yung malakas? Yung nakakalipad? O kaya may special beams na pampatay po sa mga kalaban? Hindi. Hindi ganoon ang kapangyarihan nito. Pero malaki ang maitutulong nito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong pamilya mo. Po, ano po bang klaseng kapangyarihan meron siya? Kakaibang bilis. Isa yan sa mga kakayahan ng mutya ng kuneho. Pero higit pa riyan, ang mutya ng kuneho ay nagbibigay ng talas ng pakiramdam, liksi at tapang. Makakaramdam ka ng panganib bago pa man ito dumating. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng talino at lakas na makakatulong sa iba. Wow, ayos po ah. Parang mas maganda pa kaysa sa mga superhero. Talaga? O ngayon, gisingin na natin ang mutya mo. Una, kailangan mong kumain ng dahon ng dasala. Dahon ng dasala? Ano po yun? Maingat na kinuha ni Mang Elias ang isang maliit na supot at inilabas ang kumpul ng berdeng dahon. Nilagay niya ito sa isang palanggana ng tubig at hinugasan kasama ang mutya habang sinasambit ang isang orasyon. Pagkatapos, iniabot niya ang mutya at ang maliit na piraso ng dahon kay Ilay. Muling isinuot ng bata ang kanyang kwintas. Saka muling tumingin kay Mang Elias at sa hawak nitong dahon. Ito ang dahon ng dasala. Isang uri ng halamang gamot na makikita lamang tuwing kabilugan ng buwan. Hindi ito tumutubo kung saan-saan. Sa paanan lamang ng punong balete ito lumilitaw at sa gabing yun lang ito nagpapakita. Kapag dumaan ang oras, naglalaho na ito para muling bumalik sa susunod na bilog ang buwan. Po, may ganun po palang halaman? Parang may magic? Oo. Maiwaga ang dahon na yan. Kapag kinain mo yan, mapapalakas nito ang koneksyon mo sa iyong mutya. Heto, sige, nguyain mo sa kamulunukin. Kapag ginawa mo yun, mararamdaman mong iinit ang iyong katawan. Senyales na nagigising na ang mutya. Sige na, subukan mo na. Opo, susubukan ko po. Maingat na inabot ng bata ang dahon. Nginuya niya yon at saka nilunok. Mabango at may halong amoy ng sariwang damo at pulot ang dahon na kanyang kinain. Bahagya ding matamis na may konting pait pa sa dulo. Lumipas ang ilang segundo. Nagsimula ng maramdaman ng bata ang kakaibang init mula sa kanyang leeg, pababa, sa kanyang buong katawan. Teka, parang ang init po. Saka parang may dumadaloy po na kuryente sa loob ng katawan ko. Pero hindi naman po masakit. Yan na yon, Ilay. Yan na yon. Nagsisimula ka ng makilala ng iyong mutya. Dang-dang napapikit si Ilay at huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila sumasabay pa sa kakaibang enerhiya mula sa mutya. Sige, ganyan nga. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. May nakikita ka ba? Meron po. Parang may isang kuneho na mabilis na tumatakbo sa isang malawak na parang. Tumatalon-talon po ito. Para pong ang saya-saya niya. Para po siyang nakikipaglaro sa akin, Mang Elias. Teka, para pong tinatawag niya ako. Yan ang espiritu ng kuneho. Ang dating tagapangalaga ng mutya mo. Pakinggan mo siya. Kilalanin mo. Balang araw, magiging isa kayo. Sa isip ni Ilay, patuloy niyang nakikita ang kuneho. Minsan ay tumatakbo ito sa malawak na damuhan.
Minsan naman ay tila nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Kumindat pa, may kakaibang init at tuwa sa puso ng bata. Parang may bagong kaibigan na handang samahan siya sa lahat ng oras. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang binuksan ni Eli ang kanyang mga mata. Sa oras na yon, pakiramdam niya ay mas malinaw ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang mahinang kaluskos ng mga dahon, ang malayong huni ng ibon, at pati na rin ang banayad na ihip ng hangin. Mas magaan din ang kanyang katawan, parang natanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Ngumiti si Mang Elias, tanda na natutuwa siya sa nakikitang pagbabago. Ayos! Handa ka na para sa susunod na bahagi ng pagsasanay. Agad siyang kumuha ng kahoy na patpat at ibinigay kay Eli. Gawin natin ang mga simpleng ehersisyo. Hindi ito basta-basta paggalaw lang ng katawan. Kailangan maramdaman mo kung paano dumadaloy ang lakas mula sa mutya papunta sa iyong mga kamay at paa. Ano? Gusto mo subukan kagad? Opo, subukan na po natin. Inumpisahan nila ito sa mabagal na pag-inat ng mga braso at balikat. Habang gumagalaw, tinuruan ni Mang Elias si Eli na huminga ng malalim at dahan-dahan para mas madaling maramdaman ang agos ng kapangyarihan. Makinig ka sa katawan mo. Kung saan mo mararamdaman ang init o panginginig, doon dumadaloy ang lakas. Huwag mo itong pipigilan. Hayaan mo lang. Habang ginagawa ni Eli ang mga galaw, napansin niyang may mainit na enerhiya na bumabalot sa kanyang mga kamay. Ipinakita rin ni Mang Elias ang ilang galaw ng kamay at paa na makatutulong para kontrolin ang lakas mula sa mutya. Matyagang ginaya ng bata ang lahat ng kilos na ginagawa ng matanda. Yan! Ganyan nga iyo. Magaling! Sige lang, ituloy mo lang yan. Sa loob ng ilang oras, patuloy silang nagsanay. Minsan ay inuulit pa ni Eli ang parehong galaw. Minsan naman ay sinusubukan niyang kumilos ng siya lang. Habang tumatagal, nasasanay si Eli sa tamang paghinga at mas mabilis na niyang nararamdaman ang lakas mula sa mutya. Hindi na siya natatakot sa init na dumadaloy sa katawan niya. Sa halip, pakiramdam niya ay para na itong kaibigan na handang tumulong kung kinakailangan. Pagsapit ng hapon, nakaupo sila sa gilid ng kubo at nagpapahinga. Pawisan si Eli pero masigla ang pakiramdam sa kanyang puso. Alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat at handa siyang matuto pa. Napalingon siya sa matandang lalaki. Nakita niyang napakakalmado ng mukha nito habang nakapikit. Bigla itong dumilat at tumingin din sa kanya. Eli iyo, may gusto kong sabihin sa iyo. Sa araw ng pagbilog ng buwan, gawin mo ang lahat para makumbinsi mo mga magulang mo na pumunta rito. Mas ligtas kayo rito. Sapat ang mga pangontra na nakapalibot sa bahay ko. Hindi nila kayo magagalaw dito. Opo, pero sana po pumayag sila. Lalo na po si tatay. Sa kanya po talaga kasi ako nahihirapan eh. Hindi kasi siya naniniwala sa mga kababalaghan. Hindi rin siya naniniwala sa mga aswang. Huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw makikita mo, maniniwala na rin siya sa mga bagay na yan. Natitiyak ko yun. Tumango si Eli. Ilang sandali pa ay tumayo na si Mang Elias. Halika na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Tumayo na rin ang bata. Ihahatid na siya ng matanda dahil hapon na. Tahimik silang naglakad pa uwi habang si Eli ay iniisip pa rin ang mga natutunan niya. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay,
sinalubong sila kagad ng mag-asawa. Naku, salamat po talaga, Mang Elias. Halina po muna kayo sa loob ng bahay. Magmerienda na po muna kayo. Nako, sa susunod na lang, Doray. Pasensya na. Kailangan ko na makauwi kagad. Pero maraming salamat sa iyong alok. Ganun po ba? Baunin niyo na lang po. Sandali lang po at kukunin ko po yung pagkain na para sa inyo. Sige, kung talagang mapilit ka. Salamat. Sandali lang na naghintay ang matanda. Maya-maya pa ay bumalik na si Aling Doray, dala ang nakaplastik na merienda. Nakangiti nitong inabot ang dala sa matanda. Maraming salamat dito. Isa nga pala, kahit anong araw o oras, ay pwede kayong dumalaw sa bahay ko, ha? Lagi kayong welcome doon. Tumango ang tatlo. O sige, uuwi na ako. Mag-iingat po kayo, Mang Elias. Salamat. Hindi na nga nagtagal pa si Mang Elias. Umalis na siya kagad at si Ilay naman at ang kanyang mga magulang ay pumasok na sa loob ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas. Halos araw-araw tuwing may pagkakataon ay pumapasyal si Ilay sa bahay ni Mang Elias. Ang alam pa rin ng mga magulang niya ay bata lang siya na namamasyal doon. Pero ang totoo ay ipinagpapatuloy nito ang matinding pagsasanay kasama ang matanda. Pinaglalakad siya sa magubat na bahagi ng paligid ng kubo habang nakapikit ang mata. Tinuruan siyang makinig sa paligid tulad ng tunog ng dahon, hampas ng hangin at galaw ng maliliit na sanga. Ilay, tandaan mo iyo. Kapag wala kang makita, makinig ka. Gamitin mo ang iyong tenga. Ang pandinig mo ang unang magliligtas sa iyo kapag hindi mo kagad makita ang kalaban. Opo, Mang Elias. Pagkatapos ng ilang araw ng ganitong pagsasanay, nagsimula naman ang matanda na turuan si Ilay kung paano gamitin ang kanyang mutya. Mas maganda sana kung mabibigyan kita ng sandata na babagay sa iyong mutya. Subalit, tsak na hindi ka papayagan ng mga magulang mo na humawak ka ng ganon. Pero hayaan mo, sa oras ng ating laban, ako ang magiging sandata mo. Tumango ang bata. Sa halip na bigyan ito ng matalim na sandata, tinuruan na lang siyang gamitin ang lakas at liwanag na nanggagaling mismo sa kanyang mutya. Isang hapon, matapos ang pag-iensayo, habang nakaupo sila sa maliit na bangko sa labas ng kubo, nagsalita si Mang Elias. Seryoso ang kanyang muka. Ilay, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Mang Elias? Sa kabilugan ng buwan, doon tayo lalaban. Dalawa lang tayo. Nakahanda ka ba? Oo naman po. Kaya kita sinasanay ng mabuti. Hindi lang para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Sinanay kita para maging kasangga ko sa misyong matagal ko nang ginagawa. Ano po yung misyon na yun, Mang Elias? Nagliligtas ako ng mga taong gustong gawing biktima ng mga aswang. Kapag bilog ang buwan, lumalabas sila para mangaso. Pero hindi hayop ang hinahanap nila, kundi tao. Iaalay nila sa sinasamba nilang poon. Papatayin, kukuhanan ng dugo, tapos lulutuin at kakainin. Sa tuwing nangyayari yon, palihim akong pumupunta para makapagligtas ng 2 o 3 tao. Pero ngayon, Ilay, gusto kitang isama. Hindi lang tayo magliligtas. Gusto ko na rin silang pigilan at tapusin ang kanilang kasamaan. Pero, Mang Elias, kaya po ba natin? Kaya natin. Basta't susundin mo lang ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap tungkol sa nalalapit na misyon, tumayo na si Mang Elias at nag-aya.
Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Sumang-ayon si Eli. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Eli ang katahimikan ng paligid. Bigla siyang kinabahan. Malayo pa siya sa bahay nila ay may narinig na siyang tila humahagulgol. Tinig yun ng kanyang ina. Nay, O bakit? May problema ba? Ba't mo tinatawag ang nanay mo? Mang Elias, naririnig ko po nanay umiiyak siya. Bilisan po natin. Baka po may masamang nangyayari na sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng bahay, malalakas na hagulgol ang kapwa nila narinig. Tumakbo agad ang dalawa papasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Eli nang makitang duguan ang kanyang tatay. Nay! Tay! Ano po nangyari? Nabaril ako, anak. Inukam mo. Nabaril. Bakit? Huminga ng malalim si Mang Tirso bago nagsalita. Kanina, nagpunta lang ako sa palengke para mamili ng gamit namin. May isang pulis na biglang tumingin sa akin tapos sinabol ako. Maya-maya may pumutok. Tinamaan na pala ako sa braso. Bakit ka naman binaril ng pulis? Apatay po kasi siya ng tao. Doon po sa dati naming tinitirhan. Biglang natahimik si Mang Elias. Napatingin siya kay Mang Tirso. Mabigat ang tingin. Kita sa mukha niya ang gulat at pagtataka. Totoo ba yan? Tumangulang si Mang Tirso. Bakas sa mukha ang sakit at bigat ng dinadala. Hindi ko naman po ginusto yun na makapatay ako. May nanakit po kay Doray noon. Hindi ko napigilan ang aking sarili na ipagtanggol ang pamilya ko. Totoo po ang sinasabi ni tatay. Ipinagtanggol niya lang po kami sa dati naming kapitbahay na wala pong ginawa kundi ang apihin kami ni nanay. Mang Elias, huwag po sana kayo matatakot kay tatay. Mabait po ang tatay ko. Hindi ako natatakot sa tatay mo, Eli. Wala ako sa posisyon para husgahan siya. Kung ako nasa kalagayan niya noon, baka ganun din ang ginawa ko para sa pamilya. Saludo ako sa mga tatay na kayang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Maraming salamat po, Mang Elias. Malaking bagay sa akin na may nakakaunawa. Paano ka nga pala nakatakas? Mabuti at di ka nahabol ng pulis na yon. May tumulong ho sa akin na mga taga rito sa baryo. Nakasakay siya sa motorsiklo at pinasakay ako nang makita niya na nahihirapan na akong tumakbo. Mabilis niyang pinaandar ang motor at nakalayo kami sa pulis. Siya po ang dahilan kung bakit ako nakauwi. Taga rito sa baryo? Teka, sigurado ka ba? Opo, taga rito daw siya. Nagpakilala nga siya sa akin eh. Ang pangalan daw niya ay Manuel. Isang binatang may balat sa kalahati ng mukha niya. Ang apo ko! Ano po? Apo niyo po si Manuel? Oo, siya ang apo ko. Masaya ako na kahit pala matagal na siyang naging aswang, ay may kabutihan pa rin sa puso niya. Hindi ko akalaing tutulong pa rin siya sa isang taong nangangailangan. Teka, sandali lang ho. Hindi ko humaintindihan. Ano pong sinasabi niyong aswang ang apo niyo? Mahabang kwento, Doray. Mabuti pa ay kumuha ka na ng ilang mga gamit niyo. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Baka masundan pa kayo ng pulis. Bukod pa ron, ilang araw na lamang ay kabilugan na ng buwan. Delikado kayo rito. Sa kubo ko na lang kayo tumuloy para magamot ko tong si Tirso. Tuloy makapagtago na rin. Nagkatinginan sila Aling Doray at Mang Tirso. Parehong nag-aalala, pero maya-maya ay agad na kumilos si Aling Doray. Nanguha ng bag at naglagay ng ilang piraso ng mga damit nila at iba pang gamit. Umalis na sila ng tahimik. Naglakad sila papasok sa gubat. Pagdating sa kubo, agad na pinaupo ni Mang Elias si Mang Tirso sa isang upuan. Kumuha siya ng malinis na mesa at inilatag doon ng ilang gamit sa panggagamot. Isang bote ng alak, malinis na tela
at ilang piraso ng mga silyado pang mga surgical needle at mga sinulid na pansugat. Huwag niyo nang tanungin kung bakit meron ako nito. May mga kakilala akong rebelde noon at sa akin nila dinadala ang mga sugatan nilang kasama. Ako ang gumagamot sa kanila. Kapag nagagamot ko na, iniiwan nila sa akin ang mga tirang gamit. Mabuti na lang at itinago ko. At may magagamit ako ngayon para sa'yo. Kinuha ni Mang Elias ang bote ng alak at marahan pero diretsong ibinuhos sa sugat ni Tirso. Napasinghap ito sa tindi ng hapdi. Isin mo, Tirso. Kailangan natin matanggal ang balang nakabaon para tumigil ang pagdurugo at hindi maimpeksyon ang sugat mo. Sige lang ho. Kaya ko po ito. Pagkatapos, gamit ang sipit, dahan-dahang hinanap ni Mang Elias ang bala na nakabaon sa laman ni Mang Tirso. Maingat, ngunit mabilis ang galaw ng matanda. Ilang minuto lang, nakuha na niyang hilahin palabas ang maliit na piraso ng tingga. Ay, salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin, Mang Elias. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tapos. Kailangan pang linisin yan, tahiin at balutin. Muling binuhusan ng alak ang sugat bago ito tinahi. Tapos ay nagdikdik ito ng halamang gamot sa isang maliit na mangkok at ang katas nito ang ipinahid sa sugat. Binalot niya ng malinis na tela at mahigpit na tinalian para hindi na magdugo. O ayan, tapos na. Magpahinga ka na. Huwag mo munang galawin ang braso mo, ha? Nang matapos ang proseso, ay panayang pasasalamat ni Aling Doray at Mang Tirso sa matandang albularyo. Utang na loob po namin sa inyo ito, Mang Elias. Kung wala po kayo, ewan ko lang po kung ano mangyayari sa amin. Ngumiti lang si Mang Elias sa sinabi ni Aling Doray at nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Ngunit nang tatalikod na siya, biglang hinawakan ni Aling Doray ang kamay ng matanda. Mang Elias, pwede ko ba kayong tanungin? Totoo po ba ang sinabi niyo kanina? Na aswang ang apo niyo? Totoo yun, Doray. At hindi lang ang apo ko ang aswang dito sa baryo. Halos lahat ng nakatira rito ay aswang. Maliban na lamang sa akin at kayo. Nagsimulang isalaysay ng matanda ang lahat ng nalalaman niya kung paano nagsimulang mamugad ang mga aswang sa lugar na yon, kung bakit nanatili siya roon at kung paano siya palihim na tumutulong sa mga taong nalalagay sa panganib. Nanlumo ang mag-asawa sa narinig. Kung ganun, totoo pala lahat ang sinasabi ni Ilay. Opo tay, totoo po yun. Ilang beses ko na po nakita yung mga nilalang na palaging nagbabantay sa bakuran natin tuwing gabi. Hindi po sila makapasok kasi may mga nilagay po akong pangontra. Mga dahon po na ibinigay sa akin ni Mang Elias. Tapos, nagsasaboy din po ako ng asin at bawang sa paligid. Hindi rin sila makatagal kasi po, sabi nila, mabaho daw po ang amoy ng goma. Goma na sinusunog ko tuwing magdidilim. Opo, Nay. Iyon nga po. Sabi nila, mabaho daw yun at hindi nila matagalan. Kaya umaalis din po sila kagad. Saglit na natahimik ang lahat. Napatingin si Mang Elias sa labas at napansin niyang dumidilim na ang paligid. Mabilis siyang lumapit sa mga bintana at pinto. Isa-isang isinara at inilak ang mga pinto. Pagkatapos ay bumalik siya sa gitna ng silid. Seryosong nakatingin sa kanilang lahat. Ilang araw na lang, bilog na ang buwan. At sa gabing yon, lalabas silang lahat para mangaso ng kanilang ihahanda sa pagtitipon. Doray, Tirso, kailangan kong pigilan yon. Ang misyon ko ngayong buwan na ito ay hindi lang para makapagligtas ng ilan. Misyon ko ngayong tuldukan na ang kanilang kasamaan.
papatayin ko silang lahat. Ngunit Mang Elias, paano niyo po gagawin yon? Kaya mo ba silang lahat? Kaya ko. Dahil hindi ako mag-isa nahaharap sa mga aswang na yon. Tutulungan ako ni Eli. Malaki ang tsansa namin na magtagumpay. Ano ho? Sandali! Isasama niyo po ang anak ko. Abay, hindi po ako papayag. Ano namang kayang gawin yan? Bata pa lang ho si Eli. Nay, kaya ko po. Tinuruan po ako ni Mang Elias kung paano po lumaban. Napatingin si Aling Doray sa kanyang anak. Halata ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit nang ipaliwanag sa kanila ni Mang Elias at ni Eli ang buong plano, pati na ang kakayahan ng bata at kung gaano ito kahalaga sa laban, unti-unti nilang naunawaan ang sitwasyon. Kahit mabigat man sa kanilang kalooban, napilitan silang tanggapin ng lahat. Subalit, may isang kondisyon ang mag-asawa. Kung ganun, sasama ako. Tutulong ako sa pagpuksa sa mga aswang. Gumuhit ang bahagyang ngiti sa labi ni Mang Elias, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Ayos yan! Mas magiging matibay tayo kung tayong tatlo ang lalaban sa kampon ng kadiliman. Nagkatinginan silang lahat at walang sino man ang umangal. Alam nilang malapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan at wala nang atrasan ang lahat. Matapos ang maikling usapan tungkol sa plano, nagpasya na silang magpahinga. Tahimik ang gabi sa kubo ni Mang Elias, ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang larawan ng darating na laban ay mabagsik at madugo. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paghahanda. Si Eli ay walang sawang ginamit ang kanyang mutya ng binti at tenga ng kuneho para maging mas mabilis at alerto. Si Mang Tirso naman, kahit medyo masakit pa ang isang bisig, ay nakatutok naman sa mga armas na ipapagamit sa kanya ni Mang Elias. Hanggang sa dumating na ang gabi na pinakahihintay nilang tatlo, ang kabilugan ng buwan. Paglapit nila sa may bukana ng baryo, nagtago sila at nakita nila ang kinaroroonan ng mga aswang. Marami sila at may mga taong nakagapos sa gitna. Mang Elias, 5 sa kanan, 3 sa likod, at may isa sa itaas. Nakasabit sa puno. Tumango si Mang Elias. Sa isang iglap ay sumugod siya. Mabilis ang kanyang galaw. Bawat hampas ng kanyang sibat ay tumatagos sa balat at laman ng mga aswang. Si Eli naman ay paikot-ikot sa gilid. Ginagamit ang bilis ng kanyang binti para makaiwas sa pag-atake at ang kanyang pandinig para makapagbigay ng babala sa kanyang ama at kay Mang Elias. Tay! Sa likod mo! Agad na umikot si Mang Tirso at tinaga ang aswang na palapit. Sunod-sunod ang kanilang kilos. Tulad ng napag-usapan, ginamit ni Eli ang liwanag ng mutya upang sandaling mabulag ang mga aswang at hindi ito pinalampas ng dalawa. Nang makitang tila nasisilaw ang mga aswang at hindi makakilos, pinagsasasaksak at tinaga nila ang mga aswang. Isa-isa nilang napatumba ang mga aswang. Nauna nilang napatay ang mga matatanda. Pero hindi lahat ay nahuli o napatay. May ilang nakatakas. Karamihan ay mga batang aswang na agad na tumakbo. Nang wala na ang mga aswang, dali-dali nilang tinulungan ang mga bihag na makalaya at makatakas. Ngunit bago tuluyang matapos ang laban, biglang lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Si Manuel. Ang apo ko! Hindi sumagot si Manuel. Nakatingin lang ito sa kanyang lolo. Apo, sumama ka na sa akin. Tanggap kita kahit sino ka pa. Ngunit umiling si Manuel at sinabing huli na ang lahat para sa kanya.
Ayaw niya ang ideyang muling magsasama sila ng kanyang lolo dahil hindi na siya ang dating apo na minahal ng matanda. Sumugod si Manuel. Nagpalitan sila ng hampas at pag-iwas. Mabilis at malakas si Manuel, ngunit kaya pa rin siyang sabayan ni Mang Elias. Nasa gilid lang si Ilay ng mga sandaling yun, handang sumaklolo kung kinakailangan. Hindi siya nakialam, gayon din si Mang Tirso, dahil yun ang kahilingan ng matanda. Yun ang plano ng matanda, ang makaharap ang kanyang apo, ang mabawi ito, laban sa masasamang mga aswang. Nagpatuloy ang laban hanggang sa isang pagkakataon na itulak ni Mang Elias si Manuel at naitapat sa kanyang dibdib ang sibat. Ngunit hindi niya magawang itarak. Hindi ko kaya! Apo kita! Nagpakawala ng malungkot na titig si Manuel bago biglang umatras at tumakbo palayo sa baryo. Walang ginawa ang matanda kundi ang habulin na lang ng tingin si Manuel. Ngunit bago ito mawala, lumingon pa ito sa kanyang lolo. Nakita ni Mang Elias ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Tapos na ang laban. Nakahandusay sa paligid ang napakaraming bangkay ng mga aswang. Ngayon na, Ilay! Gamitin mo na ulit ang liwanag ng iyong mutya! Opo, Mang Elias! Gagawin ko na po! Iniangat ni Ilay ang kanyang mga kamay sa kamarahang pumikit. Pinanood lang siya ng kanyang ama habang ginagawa niya yon. Nagtataka ito sa kakaibang kilos ng kanyang anak. Hindi naman kasi niya nakikita ang unti-unting paglitaw ng puting liwanag mula sa tangan niyang mutya. Si Mang Elias lang ang may kakayahang makakita nito dahil sa pagiging albularyo nito. At sa ilang sandali pa, nabalot na ng liwanag ang buong paligid. Tinamaan ito ang lahat ng bangkay ng mga aswang. Unti-unti, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang laman at balat hanggang sa tuluyang maging abo ang lahat. Dahan-dahang tinangay ng hangin ang mga pinong abo at wala nang natira ni isang bakas ng kanilang presensya. Tahimik silang tatlo. Alam nilang natapos na ang kasamaan sa baryong yon. Tagumpay ang kanilang misyon. Matapos ang gabing yon, tuluyan nang naglaho ang mga aswang sa baryo at ang ilang nakatakas ay hindi na muling bumalik. Samantala, sa halip na bumalik sa kanilang tirahan, napagkasunduan nilang lahat na manatili na lang din sa gubat. Agad nilang nilinis ang katabing lupa kung saan nakatayo ang bahay ni Mang Elias. Tinanggal nila ang mga damo, nagtanim ng gulay at naglatag ng simpleng bakod. Unti-unti, naging payapa ang kanilang pamumuhay, malayo sa anumang kaguluhan sa labas ng gubat. Samantala, masaya si Mang Elias dahil muli niyang naramdaman na parang may pamilya siya mula nang dumating sa buhay niya ang pamilya ni Ilay. Si Mang Tirso naman ay natuto na sa mga gawain sa gubat. Tinuruan siya ni Mang Elias kung paano mangaso, magbungkal ng lupa at magtanim upang matiyak na hindi magugutom ang pamilyang kanyang tinataguyod. Si Ilay naman ay patuloy na sinasanay ni Mang Elias sa paggamit ng mutya. Bukod dito, humiling din siyang maturuan ng mga orasyon, panggagamot gamit ang mga halamang gamot at iba pang mahalagang kaalaman na magagamit niya balang araw. Sa paglipas ng panahon, naging tahimik at payapa ang kanilang pamumuhay sa loob ng gubat. Malayo sa takot, ingay at kasamaan ng mundo sa labas. Natutunan nilang yakapin ang bawat araw na magkakasama. Sapagkat para sa kanila,
Mas mahalaga ang mga sandaling buo sila kaysa sa anumang bagay na nawala sa kanila. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong hawak mo, kundi sa kung sino ang kasama mong humaharap sa bawat unos at saya ng buhay.